Usap-usap lang tayo, kwentuhan kay Mayor Baste Duterte. Magandang araw po, sir. Magandang araw, sir. Magandang araw po. Kayo ay medyo talagang itong mga nakaraang buwan talaga nagtitrending mo kayo dahil sa mga banat nyo po. Unang tanong ko na kaagad dito, diretsuhan na. Anong pinaghuhugutan ng banat ninyo una-una kay Marcos at saka siyempre kay Romualdez? Saan ko humuhugot nung ganong klaseng banat? Yung style or way of governance nila, tingin ko hindi talaga siya maganda. At saka kung ano yung pinapakita nila sa lahat ng nasa baba nila, di maganda para sa mga tao at sa bansa natin. Lalong-lalo na, ito si Romualdez, power tripper eh. Yun yung problema ng mga tao talaga Pilipinas. Kasi pag nakaposisyon, kunwari, naging speaker ka, hindi ka naman, legislatura ka naman, hindi ka naman eksekutibo, pero kasi nandun yung, because Congress is the purse. So lahat ng pera doon, feeling siguro niya. Yun. So, di ko lang matolerate talaga na may mga ganong klaseng mga tao. Kasi pag hinayaan mo na kung sino yung nakaposisyon, sino yung may power, hinayaan mo na ganun yung treatment nila ng mga tao na nasa baba nila, magiging practice yun down the line din. So yung mga nasa baba mo rin na medyo may position, may power, pa-power trip niya rin. So, ang mangyayari niyan, ang effect, masisira yung demokrasya. Kasi kaya mong takutin, kaya mong, di ba? So, pero kala kasi nila na pag once nandun na sila, walang papalag sa kanila. Baka yun yung iniisip nila. So, that's why, kasi nga, may problema sila sa Vice President, pwede naman nilang ayusin yung, they're in the, nandun sila sa mga, pinakamataas na posisyon ng ating bansa. And you have to be a good example. Pakita mo sana, kayo sila, kita nila na may mga magagandang paraan para mag-ayos. Kasi yung ultimate goal dapat kasi nila is to keep the country intact. Hindi sila gumagawa or I do not know. Kasi mahirap kasi sabihin na may gusto silang ganito, ganon, pero the people's initiative, yun pa lang is a good evidence of why they are behaving in such a way. Kasi gusto nilang tumagal talaga sa pwesto. Maybe ayaw ko lang sabihin na sa akin kasi lumabas. Maybe they see the Vice President as a threat kasi popular din. So, ayun, may mga ganong kontrolado mo naman talaga lahat kasi naging anak din ako ng presidente at may mga previous administrations din tayo kung ano yung ginagawa ng head of state. Ano yung ginagawa talaga ng pinakaulo dyan. Yun din yung malaki yung epekto niyan sa mga tao. So kailangan, nakita niya na may problema. You know what I mean? Diba? Nakita niyo po ba na parang pinag-iinitan yung kapatid ninyo ni Speaker Romualdez? As how it stands, since may statement din naman talaga na tinatawag siyang tambalos-los ng Vice President and that term is associated with the Romualdez, then there must be something wrong. Hindi po ba kayo na, siyempre, natatakot dahil sila ang nakaupo this time? Wala yan. Ano mang itatakot ko?
Una, wala. Kung bago lang ako sa politika, wala na ako sa politika bukas, okay lang. Okay lang. Wala problema sa akin. Hindi, kahit basta may ganong klaseng mga bagay talaga, hindi ko matolerate. I will speak against. Kasi pag against you, kasi mali. Mali. Hindi ako papayag. Bahala kayo. Hindi, marami kayong pera. Hindi, bahala kayo. In whatever way na makaganti kayo. Pero, ayun lang. May ibang mga vlogger din na sinisiraan ako. Hindi rin naman ako magiging topic siguro kung di rin sila yung binanatan ko. Pero, ganun lang naman talaga politika. Nabanggit nyo na rin po yung vlogger, pero wag na lang natin pangalanan. Anong masasabi nyo doon sa mga gumagawa ng chismis sa family nyo ng mga vloggers na kung ano-ano sinasabi? Okay na. Ganun talaga politika. Kahit wala kang gawin, yung tao may masasabi talaga. Kahit Hindi nyo wala na kang lang gawin. pinapansin. Wala yan. Wala yan. Hassle lang sa buhay. Hindi kayo affected at all. Hindi, may mga, siguro, mga times, or affected naman, pero hindi talaga yung wala man. May mga times lang. Nung una, nung bago pa ako sa, yung may position na talaga ako, kasi iba yung dati sa pamilya, kasi lumaki ako na mayor yung tatay ko, kapatid ko, vice mayor, may naging mayor din yung kapatid ko. So hindi mo maiwasan ng mga tao, may mga wild talaga yung imagination, di ba? So, wala lang, pero yung may position ka na, medyo may tatamaan ka. Pero nung simula lang naman, ngayon, iniisip ko, tangin na, bukas, pwede, patay na ako, patay na tayong lahat, di ba? Hindi mo naman parang passing naman tayo sa buhay na to. Ako naman, kasi syempre nagla-live stream tayo every day or every night. And then after nung inyong speech sa Davao and Cebu, sumobra talaga yung yung clamor ng tao. Kasi tungkol sa iyo, no? Kasi si PRRD, alam naman natin, may edad na siya. And feeling ng mga Pilipino, late na siya na napakinabangan ng mga Pilipino in terms of yung mga policies niya. Hindi naman natin siya pwedeng i-extend. So naghahanap sila, actually yun ang benchmark nila of leadership. And nung narinig nila yung stand mo regarding PI doon sa mga speeches mo, yung mga tao talagang nakita nila na ikaw yata yung susunod sa tatay mo, or at least maraming sa mga traits nung nagustuhan nila sa tatay mo nakikita nila sa'yo. Do you think open ka dun sa possibility na mag-nationals? Hindi siguro. Wala. For now? For now, wala talaga. Malayo. Bakit po? Walang gusto. Okay naman ako sa Davao. Ayoko na mas malaking sakit sa ulo. Dito na, tama na to. Marami pang improvements na pwedeng gawin dito sa lugar ko. Kaya, hindi ko Saka puro away lang yung abutin ko dyan sa Senado. Kung sa Senado, wala yan. Puro away lang. Kailangan kung... Paano, Mayor, kung pilitin kayo ng tao talaga? Kasi actually kagabi nga po kasama namin yung father niyo po, talaga siya medyo gusto niya nang mag-retire, talagang retire na. Kaya lang talagang kami rin personally gusto namin ipagpatuloy yung legacy niya, which is nakikita ng tao sa inyo yun. Kung pilitin kayo na magkaroon ng panawagan na tumakbo sa Senado, hindi niyo po ba i-consider yun? Wala talaga. Hindi, ayaw ko. Hindi, sabihin ko na lang ayaw ko. Pero wala man akong, hindi ko man din kontrolado yung mga nasa iniisip nyo. Pero ako, personally, ayaw ko talaga. Okay na ako kasi Manila, pupunta pa ako doon ako magtrabaho. Dalhin ko pa yung pamilya ko doon. Diba? Hassle na yun Nandito yung bahay ko sa Davao Tsaka malaki yung scope talaga ng senator. Tapos kung isipin mo anong amount ng time na ibibigay mo,
wala, ano yung serious matter yun. Ayun lang, kasi ayaw ko magsalita. Pero di ba depende yun kung ano yung treatment mo sa trabaho mo. Sa ngayon nga, mayor lang ako. 36 years old ako pero puro na puti yung buhok ko dito. Malaki yan, marami pa namang iba dyan. Marami pa namang iba dyan. Kailangan lang talaga, magsalita lang talaga sila, mag-speak up sila, and kailangan commitment talaga kung ano yung tama. Kailangan lagi, kung ikaw, elected official ka, progressive ka dapat. Iniisip mo anong pwedeng baguhin, tsaka improve lagi. Araw-araw yan. Pagising mo, makita mo mali, ayusin mo. Kailangan kumilos talaga kayo. Kailangan kumilos yung mga tao. Hindi lang din yung elected official, but also the people themselves. Kailangan magkaroon tayo ng ganong klaseng, mindset. Lahat tayo dapat mag-agree sa ganon. Kaya kung senador, wala man akong gulo. Ang gulo. What about higher than senator? Malabo na yan. Malabo naman siguro yan. Hindi ko makita. Yung kapatid ko, si Vice President naman yun. Kasi Sana wag. So ikaw din po personally, if si Inday will have the opportunity to run for presidency, kung ikaw gusto mo siyang maging presidente or tumakbo? Pwede. Pero nasa kanya yun. Pero pwede yan. Magaling man yan ang kapatid ko. Magaling yan. In fact, pag upo ko dito as mayor, lahat yan parang, may system na. sinusustain ko na lang. Tapos mga konting mga improvements, kung ano makita po, ganun lang. Kasi mayor yung clamor din doon sa live streaming ko. Yung branding po talaga yung Duterte branding doon talaga. At kung ayaw nyo sa 2025, ine-expect talaga nila si VP Sara ang 2028, pero gusto kanila po sa 2034, kung hindi sa Senate, itong 2034, hinahanap talaga yung Duterte. Malayo pa naman yun. Mamaya na lang tayo mag-usap niyan kung nandyan na, wala pa man. Malayo, marami pang pwedeng magbago. Marami pang pwedeng mangyari. Pero sa ngayon ko, sabihin ko talaga sa inyo, honestly, ayaw ko. Okay na ako dito. So, malinaw yun na hindi po kayo bumabanat dahil sa meron kayong national interest. Wala po. Talagang you're not just satisfied Mahilig lang talaga ako mambara ng tao na mayabang. Tapos power tripper, yung mga ganon, o yung mga mali. Mahilig lang talaga mambara ng mga ganon. Kaya nandyan ako, kaya nagsalita ako. Actually, Mayor, isa sa nga kinabiliban ng tao, yung sagot nyo kay Senator Amy. Hindi niya na-expect ng tao yun kasi alam naman natin si Senator Amy claiming na malapit sa atin nyo po. Hanggang ngayon pa naman, kaibigan ko rin naman si Amy. Kaso si Senator, si Madam, ang problema lang, kasi binanggit niya pa ako, okay lang sana yun. Wag mo na akong isali sa mga... Sa politika niya. Sa mga, kahit nga kami, minsan ng tatay ko, nag-argue kami kasi lumalabas yung ako. Sabi ko, wag mo na ako isali. Parang pwede ba sana, wag mo na ako isali. Ayoko yan Yung ginagamit yung isali mo ako sa mga naratiba mo kung ano-ano. Hindi ko gusto yun. Actually, yun ang nagustuhan ng tao sa inyo dahil talagang straight, prangka kayo Kasi alam naman natin sa politika, yung mga tao medyo... Kaya nga, mahirap. Kaya nga, ayoko. Kasi masikip pa yung, yung mga nangangambisyon sa politika. Marami gusto maging senador, gusto maging presidente, gustong vice-presidente. Sa inyo na yan. Diba? Magulo Magulo Okay na kami dito sa Davao. Okay na. Mayor, nabanggit nyo kanina kasi napag-usapan natin yung tungkol sa Japan. Isa sa mga gusto nyong pinupuntahan at somehow pangarap nyo na yung Davao somehow medyo tumulad sa ganong klaseng... Yung ugali ng tao.
Yung ugali nila. Kasi sa kanila, embedded yan sa ano eh, educational system nila sa mga early years ng bata. So dito, kailangan, ewan ko, maraming kailangang reforms na gagawin mo. Anong pangarap niyo sa Davao? Simple lang naman. Wala lang gutom. Walang mga, walang manggugulo, walang mga maaanga sa daan. Infrastructure, yun naman usual na sasabihin. Sino ba namang di gusto ng infrastructure? Pero di ba, mahalaga doon, yung quality of life lang talaga. Kailangan masaya lang yung mga tao. Paglabas nila ng bahay, hindi sila worried. Pag naglalakad sila sa daan ng gabi, pwede ka mag-cellphone, dyan sa baktas ka ba? Ganun lang man. Kasi yung infra, if ever talaga may income enough yung bansa natin or yung Davao, nandyan yan. Pero hindi lang agad na nandyan ka, na mabibigay mo. Yung gusto ko lang, walang gulo sa mga communities, sa lahat ng distrito, nagkakaisa, mga taga Davao. So proud lang sila maging Davaoenyo. Yung core values intact. Ganun lang. Wala mang masyado. Kasi kung sabihin ko, ambition ko, sabihin ko, sana maging Japan na to bukas, pero hindi man. Kailangan man ng relatively young country pa naman talaga tayo. After 100 plus years. Ang dami pa tayong pagdaanan. Marami pa yan. Overpopulated pa. Problema pa yan. Kung isipin mo talaga, grabe yung Dito sa Davao, simple lang. Simple lang. Huwag mo masyado materialoso yung mga tao. Yan, kasi isa rin yan eh. Maging greedy. So, mag-aagawan na. Yabangan. Inggitan. Hindi mo maiwasan, pero if minimal, mas maganda. Maganda yung plano nyo, yung ganyan na ang concentration talaga yung tao, yung simple life, yung mawala yung greed. Ngayon kasi, yan ang isang bagay na nakikita natin sa buong Pilipinas. Ang nabanggit ko nga po sa father nyo kagabi, after niyang bumaba, parang lahat sumakmal ng pera. Parang wala na si PRRD, tara magnakawan na tayo, magsimula na tayo gumawa ng katarantaduhan. Parang gano'n na nangyari. Lumabas ang adik, lumabas ang mga magnanakaw na congressman, lumabas lahat eh. Anong sa tingin yung problema ng Pilipinas at bakit ganito tayo kagulo? Technically, overpopulated talaga ang Pilipinas. So, ang tendency, yung mga, kung saan yung economic activity, nagsicentralize yung mga tao, di ba? There can only be enough resources or enough jobs, enough opportunities for a good number of people. Pero hindi mo ma-accommodate yan. So, sa sobrang dami natin, sinikuhan talaga yan. Akin yan. Without even saying that. Kahit hindi natin pero yan yung survival instinct ng mga tao eh. So technically ganun yun. Kaya, like I said, young country tayo eh. Kailangan natin malampasan yan. Kaya nga, sinabi ko, going back, kung anong gusto ko para sa Davao, core values talaga. Maging mabait yung mga tao. Way of life. Maging mabait yung mga tao. So anong plano nyo para ma-achieve yung core value na sinasabi nyo dito sa Davao? Anong mga programa ninyo na... Puntahan ko lang yung mga barangay, sinasabihan ko, huwag kayo mag-away, ganun. Ano na talaga? Talagang hands-on? Pagka may problema, sinasabi ko, punta kayo sa barangay captain. Pagka may problema kayo, huwag nyo hayaan na umabot sa suntukan, sigawan, dalhin nyo doon sa kapitan nyo. Pag hindi kaya ng kapitan nyo, andito naman yung mayor. Ganun. Simple lang talaga. Kailangan unahin mo talaga muna yung basic talaga na mga kailangan mo na mga ugali
para maganda yung takbo ng mga communities. Kasi mahalaga yung barangay. Mahalaga yung barangay. Tsaka yung mga purok, mga ano, mahalaga yun. Kailangan hanggang doon maabot mo yung message na ganito, kung ako yung mayor, ganito yung gusto ko. Walang gulo. Walang gulo. Tsaka maayos. O, mga bata, mapasok lahat sa eskwelahan. Ganun. Repetition, lahat ng barangay, kausapin mo talaga yung mga tao. Kailangan mo sabihan, yan yung gusto mo. Yung mga kapitan mo, dapat yun din sinasabi nila sa mga tao. Pero Anong sa tingin niyo nangyayari dito sa panggigipit sa SMNI at kay Pastor Kibuloy? Meron ho ba kayong opinion patungkol dito? Bigyan ko kayo ng mas general na answer na lang. Kasi I do not want to, kasi partisan talaga, doon talaga ako kay SMNI. Pero kada administration talaga, may sarili-sarili ang gusto, hindi gusto, kalaban, ganun lang. Tingin ko, kung ikaw si SMNI, sabihin mo talaga, you are being oppressed, and tinitira ka. Pero maybe sa kanila naman, yun yung necessary para sa kanila. Natural lang yan. Hindi talaga yan, pag mag-ibang administrasyon, may mangyayari talaga na mga ganon. Lalo na yun na nga, sa Pilipinas, yung ugali talaga ng mga tao dito. Pag in power talaga, gagamitin yung power na yun para makuha nila yung gusto. So kailangan maputol na yung cycle na gano'n. That's what's happening to SMNI. Mayor, regarding dun sa yung sa PI tapos sa Chacha na yan, so nag-ano po tayo sa Maisug, pero lumalabas ngayon parang tuloy-tuloy pa rin po yung kanilang isusulong pa rin. Reaction doon, Mayor? Actually, tama din naman yung sinabi ni PRD, former president noon sa Cebu, na as long as it will not benefit the incumbents, tama yun. Kunwari, ako si Marcos, may pipirmahan ako, yung sinabi niya na pag if ever natuloy ito, kung ano yung batas ngayon, yun yung mag-a-apply sa akin. Na walang presidente na makakabalik o makakatakbo ulit. Kahit anong paraan. Ganon. Pero totoo rin naman yung sinabi ni Perdi. Wala lang yan, para kunwari lang yan yung economic nila. Ako naniniwala ako doon. Wala yan. Sisingin talaga po. Oo, kasi pwede nila, ang dami ba naman nakasulat dyan, di ba? Maya-maya, pag napasa na yan, nandun na, uy, may ganito pala. O, gagawin nilang excuse yun. Ganon yan. Nakakanapan ng nila, ng mga itatago nila doon sa sa loob ng PI na yan. O, tatago nila yan kung saan sila makaka-take advantage. Yun po yung mga komentaryo ng taong bayan eh. Gusto nila sa Chacha, huwag muna ngayon. Kahit sana, wag na lang talaga. Huwag. Kasi kita mo ngayon, ano nangyayari sa bansa natin. Hindi talaga sila makakakuha ng suporta ng People's Initiative. Sila lang kasi yan. Hindi naman yan tayo. Hindi naman yan yung buong bansa talaga na naging clamor siya ng tao nga. Oy, kailangan na natin kasi maganda yung performance ng pwede natin ituloy yan. Wala, sila lang yan. Yung mga congressman dyan at mga si BBM, sino man pala. Di ba sinabi ko na nga, doon sa Cebu, either wala ka talagang power over the speaker, which is funny and ridiculous because you are the president, or you are tolerating it. Diba? Kasi either way, matuloy yan o hindi, wala man, presidente naman siya, wala naman siyang... Opinion lang,
tungkol, kasi maraming taong hindi nakakilala kay PRD. No? So, alam naman natin yung binitawan niyang salita dito against the administration. Tapos, after Cebu, binawi niya. So, ano yung dating sa'yo nun? Nung pagbawi ni PRD doon sa mga sinabi niya dito sa Davao? Honestly, sino ba sa atin, kahit nung presidente pa yung tao na yan, nga anong tawag dyan? Who has ever guessed right pagdating kay PRD? Wala man talaga. So kung ako tatanungin, di ko rin alam kung bakit yung ganun yung sinabi niya. Pero palagi naman yan talaga na may goal. Palagi sa may goal pa nagsasalita siya. Yun lang, hindi talaga natin ma-interpret. Siya lang nakakaalam. Ever since, nakakalito talaga. Malilito ka talaga sa kanya. So, hindi ko alam. Actually, honestly, I really do not know. But how I feel towards it, I just know him as the person that you can never really guess kung ano yung sasabihin niya, what will come out of his mouth. How much do you love our country, Mayor? Pwede ako, sinabi ko nga doon sa Leaders Forum, di ba? Sabi ko, I'm ready to die. Kasi hindi ko naman alam kung ano, baka mamaya matalo talaga yung maasar talo itong mga to, baka patayin ako. Di, okay lang. Sige. Sige, ilagyan niyo ako dyan sa gitna. Sige, baril ako. Commitment kasi yan. Yung nandyan ka sa nandyan ka sa posisyon, commitment mo yan eh. Ayoko mapahiya ako niyan na hindi ko i-defend yung mga tao. Pagtingin ko, kung ano yung tama, na I'm only defending the right of the people, sige, sige, isa ako, pati ako. Okay rin ako. Okay rin ako. So ayan mga banateros, so kung gusto ninyong tumakbo si Mayor national, maglagay kayo dyan. Gusto namin. Hindi, Mayor, kasi hindi kasi alam nyo, Mayor, ngayon yung panahon na dahil nga 'di ba after ng inyong father, lahat ng nakikitang mga official na mga Pilipino, parang nawalan sila ng hope. Akala namin bagong Pilipinas ang magkakaroon. Nawala yung bagong Pilipinas, parang naging tayong bumaon yung Pilipinas. Kaya naghahanap ang mga Pilipino ng new leaders. Kasi may benchmark na tayo from PRD, di ba? Kaya ganon yung feeling ng tao ngayon. In fact, yung basa ko lang, and kaya nandito rin kayo, sobrang demoralized talaga masyado yung bansa natin ngayon. Even more demoralized than what we used to be before naging presidente si PRD. Kasi dati, naging normal na itong mga ganito Di ba? Tama. So, hopeless. Nandun na tayo. Hopeless talaga. Tinanggap na natin yung sistema o yung kung anong klaseng gobyerno na meron tayo, di ba? Tinanggap na natin yun from the previous administrations. Then, may pumasok na PRD na grabe talaga yung willingness niya to reform the government and the country. So medyo tumaas yung, may pag-asa, nagkaroon tayo ng hope. So tumaas yung expectations ng mga tao na kung anong magiging mga kabutihan na pwedeng makamit natin para sa bansa. So, andun tayo. Tapos, pagpalit nito ni BBM, hindi niya kasi na-sustain. Yun talaga yung tingin ko. Whether bias ako or bias man talaga ako, yun talaga tingin ko. So, hindi niya ma-sustain, kaya ang tao, bagsak yung moral. Lalo na drugs and criminality. Yan talaga. I do not know dito sa Davao, hindi kasi namin masyado pero hindi kami nakatira sa ibang lugar. So, I cannot speak for those people living outside of Davao. Actually, yan yung reaction ng ibang mga na mas sabi nila sana pala
nagdabaw na lang kami para kasi doon may continuity. Nakita nila yung continuity dito eh. I mean, siyempre alam natin from PRRD na mayor. May sabi pa nga nila mas mahigpit daw si BP. Eh nung pumasok kayo parang mas mahigpit din daw. So mas lalong nagustuhan ng tao yung continuity. Kasi may benchmark kami. Yung sabi ko, ayaw ko mapahiya yung apelyido namin. Ako, mapahiya ako dyan. Pero kung talagang hindi sapat, total, demokrasya man ito, okay lang. Hindi ko piliin, okay lang talaga. I will just try what I can and my best para masustain yun. Kailangan i-sustain mo yun eh. Kasi parang yung Coke ba, yung tao nakainom ng Coke, may tubig naman, maghahanap pa rin talaga ng Coke yan. Iba na hanap na po. Iba naman yun. Hindi, I mean, sa benchmark Pero mas nakatikim ng mas masarap eh. 'Di ba? Meron naman palang ganun. Kita naman, meron naman palang ganito na pwede man pala sa Pilipinas. Kahit hindi talaga perfect o kahit hindi talaga katulad ng mga magagandang mga bansa, pero kaya naman pala. Pwede naman pala tayo hindi muna maging selfish, 'di ba? Selfless muna tayo. Kayod lang, sakto lang. Yun. Tapos, pinabayaan kasi, so magbagsak talaga yung mga tao. Ayaw talaga. Demoralizing. Mayor, actually, yun ang hindi natin alam kung kami rin inggit or inspirasyon kasi yung bukod sa Duterte brand, yung Davao brand. Ang ganda talaga, kaya gusto lang nila na may manupong Duterte sa national kasi gusto nila sa syudad nila yung Davao. Yung ganong style. Somewhat. Di ba? Share ninyo Oo yung yun nakikita nyo Way of ninyo. Ano kaya ang sa pinaka-sikreto bakit naging Davao is Davao na at pwedeng gayahin na sana maging ganitong ka-peaceful. Yung sekreto dito, mahihiya lang talaga yung mga politiko namin. Alam mo yun, mahihiya. Alam niyo yun? Mahihiya. Oo. Mahihiya ka na kumakain ka ng mga mahal o mahihiya ka na mahihiya ka nga hindi ka papasok sa trabaho, mahihiya ka nga hindi mo puntahan yung ganito, ganon. Mahihiya ka lang. Kasi walang hiya talaga yung mga politiko sa Pilipinas. Dinood na. Kailangan mahihiya lang. Mahihiya ka lang na yung kapitbahay mo mahirap. Huwag ka muna magparty-party dyan. Hindi, imbitahin mo. Ganon. Kailangan ganon lang. Simple lang naman talaga yan. Yun lang lagi. Ang tao kasi, pag nakakita ng pera, nakakita ng power, nagiging greedy. Gusto nila, mahiya ka lang. Tapos, nandito ako, 3 years, magti 3 years pa lang ako as mayor. 2019 ako naging vice mayor. Pero, dito sa Davao, di ka makikita na abusado, na konsehal, na lasing, nanuntok, mga ganon, mga pulis, na nagbaoy. Wala yan dito. Wala dito. Lahat nagtatrabaho. Kung ano yung role nila. Nahihiya sila o natatakot sila na maparusahan Isa rin yan. Kasi kung mahiya ka, takot ka rin na mapahiya ka. So it goes both ways. Ganon yun. Isa rin yan. Kung kailangan, kasi pag kinakausap ko naman itong mga polis, sabihin ko man sila, okay lang man, kayo kasi yung may baril. So, mga tao, takot na yan daan sa inyo. Nandyan, takot na yan sila. Wag lang kayo magmaoy, wag lang kayo okay na tayo dito. Yan lang talaga. Wala lang mag-abuso sa inyo, wala tayong problema lahat. Ganun lang. Ginasabi ko yan, kada may assembly kami. Napanood nga ako, Mayor, na may parang pinagsasabihan kayong councilor. Dahil, may ginawang kalokohan ba yun? Hindi. Ano lang yun siya? Kasi masyadong politiko ba? Kunwari, kaharap mo sa ngayon, okay. Pagka hindi mo na kung ano-ano mga ginagawa, and sa yung ginagawa niya, na may ano talaga, may pruweba talaga ako. Kinakalaban niya ako. He's going against the administration
Tapos, yung wala, hindi gusto mo ng ganun, hindi. Pangit yung treatment mo sa akin, hindi. Do not expect na iti-treat din kita ng maayos. 'Di ba? Kaya nga sabi ko sa kanya nung sa ano na yun, na sabihin mo sa akin, magkaibigan tayo, magkasama tayo, hindi. Kasi kung hindi, mag-opposition ka. Ayusin mo wag yung masyado kang nang tatraidor ka. Parang ayaw nyo talaga sa plastic, no? Na Hindi ko kaya. makipagplastikan. Hindi ko kaya yan. Uwi na lang ako ng bahay. Mahirap. Pag-usap sa plastic. Kahit nung Pasko Fiesta dito, sinabihan ko, galit mo yung mga iba sa akin dito. Okay lang. Okay lang. Pero sabihin ko talaga sa inyo na, ayun na nga, balikin ko yung sinabi ko sa opening ng Davao, araw ng Davao. I cannot pretend that there is nothing wrong. Hindi ko talaga magkayang gawin yan. Siguro, maybe, sandali, pero matagal. So we would expect talagang magsasalita kay every time there would be a problem sa ating mga politiko. Probably. Pero ako, Davao lang ako. Kasi yung PI na yan, wala talaga yan. Every time pag barahin ko talaga yan. Ano pa, yung PI for charter change, what else? Yung mga mga ganon. Yung mga basta power tripping, kalaban ko masyado yan. Oppressive kasi. Oppressive ba? Tapos yung mga tao, yung mga nasa baba, tinitingnan nila, hindi magkaroon ng magkaroon ng critical na view towards sa mga taong nasa sa taas kasi takot eh. Hayaan mo na yan lang kasi magagalit yung mga ganun. Okay naman, pero hindi sa parang feeling ko walang growth pag ganun kasi. Walang growth. Alam mo, yung nakikita ko lang sa style nila, parang monarkiya eh. Alam mo yun? Hari ako. Lahat kayo dapat takot. Dapat ako lang tama. Kayo mali lahat. Hindi ba pwede yun? Hindi porke nga presidente, hari-hari ka na dyan o speaker ka, ikaw na yung doc o ano ka ba ng lugar. Hindi pwedeng ganun. Diba? Masyado silang mayaban. Ayun. So kasi kami, Mayor, hindi namin kayo masyadong kilala, no? Nakikilala ka lang namin, katulad yung sinasabi mo, kapag nagkukwento si Mayor Duterte tungkol sa'yo. So, and ang perception ng tao is, Mayor Baste is easygoing, no? Hanggang ngayon pa rin naman, pero siyempre may trabaho ako sa politika. Kailangan ko din talaga matrabaho. Kung magagalit talaga ako. Kung sinabi kong ulol ka, gago ka dahil sa ginawa mo, ng katarantaduhan, katulad ng PI, ulol ka talaga, gago ka talaga. Ganun lang yun. Kasi, Kinabahan kasi yung mga tao actually, kinabahan dun sa last na statement ni Madam Inday na ayaw nyo na ni Pulong sa politika. So, 2025, i-expect pa ba ng mga residente ng Davao that you will be depende rin talaga. going back Depende to kung makita ko na ayaw ng tao, hindi ko man ipilit. Hindi ko ipilit talaga. Pero parang imposible naman ata yun, Mayor. Oo, pero naniniwala talaga ako sa demokrasya at saka consensus. Yun talaga yung mahalaga sa akin. Hindi kasi yung problema sa politika, kahit yung mga tao ayaw ka, pero marami ka lang pera, Pinipilit. bilhin mo, you spend money on your candidacy, o ipipilit nila kasi marami silang resources eh. Ito po ba yung kulelat na presidential survey na 0.0 lang ang ratings? Hanggang ngayon pinipilit niya pa ata. Unless, wala man talaga. Kahit anong gawin niya, ayaw ng tao ng ganong klase yung makaasta. Wala yan. Wala talaga yan. Pero si Speaker, nakausap niya na siya dati, hindi pa? Kausap ko, maayos naman. Maayos naman. Tapos ngayon, putangin na, biglang yabang ba? Sabi ko, ano itong tao na to? Nagtaka talaga ako.
Nagbago talaga. Oo. Yung na iba. Parang biglang yabang naman itong tao na to. Tapos yung mga panahon na nandyan lang naman, wala, di rin naman ako masyadong nakikipag-usap yun sa kanila. Nasasaktan kayo pagka yung kapatid nyo po medyo pinag-iinitan. Malamang kapatid ko eh. Kapatid ko yan. Tsaka boss namin yan dito sa Davao. Yung boss namin yan, tapos ginaganon nyo. Diba? Mm-mm. Lalong-lalo na Palag talaga kami lahat. Hindi lang ako. Kasi boss namin yan. lalong-lalo na sa ginagawa nila kay lalong-lalo na po sa ginagawa nila kay PRD. After Yun. what happened, after what PRD has done. Idol ng lahat yan dito si PRD. So every time na merong mga sinasabi sa kanya na alam mo na below the belt, anong talagang yung initial na nararamdaman? Ay, hindi, wala. Okay lang kasi tatay. Kilala ko man, hindi naman nasasaktan yung tao na yan. Wala yan. Yung swerte mo lang, pag di ka sinagot, pag sinagot ka, sira ka talaga. Ganun lang yan. Pero yung wala yan. Hindi tinatablan yun. Actually, Mayor, tama ka doon sa sinabi mong idol si PRRD dito sa Davao. Actually, hindi lang sa Davao. Sa buong Pilipinas. Kaya nga naghahanap pa ng ganun eh. Kung tumakbo po ba siya ng okay po ba sa inyo na ngayong 2025 dahil talagang naghahanap ang taong bayan ng ganun Senate, sa kanya. Senate eh. O sa Congress din eh. Personal na Hindi kasi, sa totoo lang kami sa pamilya ba, wala talaga isa sa amin na makapagsabi kung anong gawin ng isa. So, off limits yan na territory kung ano yung gusto namin o sa politika namin, ganun. Wala, kanya-kanya kami. Kasi pag mag-away, pag may suggest or may suggestion or i-insist, magkagulo eh. Sa tatay mo sa 2025, ikaw personally, do you want him or okay lang ba sa'yo na tumakbo pa siya or magpahinga na lang siya? Kung ako, So ikaw, kung may kailangan pa siyang sabihin talaga, mas maganda yung may posisyon siya. Kung may wisdom pa siya talaga na ibigay niya sa mga tao, or if he can, syempre, if he can still guide the Filipino people, since popular naman talaga siya na tapos naging presidente, a lot of people will really listen to him. Kahit nga yung mga kalaban nakikinig sa kanya. so okay lang sa'yo. Gusto ko. Just okay. Gusto ko, kung may sasabihin pa siya. Kasi maniniwala kasi talagang tao sa kanya. So, ito na siguro panghuling tanong. Sa lahat ng mga nangyayari na to sa bansa natin, wala bang puwang sa puso ninyo na patawarin na lang natin itong mga to, hayaan na lang natin? O talagang sa inyo na hindi pa pwedeng gaguhin ng mga Pilipino? Tingin ko, lumampas na tayo doon eh. Kaya tingnan niyo yung mga tao nandyan saan ba yun sa Manila ngayon? Sa Liwasan Bonifacio. Sa Bonifacio. Wala, it has gone past that already. Serious matter kasi yung na may posisyon ka. Dapat sa simula pa lang inisip na nila yon. Yung actions nila, these are not cattle that you are dealing with. These are people and lives. Buhay ng mga tao yung pinag-uusapan pag nasa politika ka. Because all the while, isang taon mo, you spent it on thinking about how you can preserve your position. Tarantado ka talaga dyan. Buang yun ang mga yan ang tawag yun. It has gone past that already for forgiveness. For me. Sayang yung isang taon natin. Serious matter yan. Buhay ng mga tao. Lagi sa inyo sa bigas. I'm sure. Sabihin niya, ambisyon niya man yun. Sige, sabihin, tanggapin na natin. But still, hindi mo sasabihin yan kay hindi mo alam ang buhay ng tao. Kung what it means for the poor people in the Philippines.
kung 20 and 50 ang bigas, malaking diferensya yan sa buhay ng tao. Even not for, hindi sa mga poor people, even the middle class. Magkano yung 60, 70, o 50, ano, yung 20 yung malaking bagay yun. Price eaters tayo kasi mahirap tayo, kailangan yung tiyan natin. May busog, mapuno talaga. Tapos workers tayo because yung society natin is yung tatsulok eh. We have the elite, we have the middle class, upper and lower middle class, then we have the pinakamababa, the CDE, yung mga tao. Ang dami niyan. And lahat yan rice. So that's a very serious statement na sabihin mo ganun lang and like parang wala lang. It has gone past that already. Wala na tayong pag-usapan. Tayo na. Hindi niyo pinag-isipan lahat ng ginawa niyo eh. So, hinayaan yan sila for a certain period of time. Last year, di ba? So now, pumasok itong bagong taon, may rally. Ayan. That's what you get. That's what you get. There are no room for excuses, especially, sa mga ganitong klase mga sitwasyon ng isang bansa. The people, there are still people who are suffering, hungry, do not have shelter, and like having a hard time of getting basic services. So then you spent your year on your self-preservation, your politics and whatever. Ayoko. So Mayor, last message na lang po dun sa mga Pilipino na they feel hopeless sa mga nangyayari na ganito, parang nawala na ng hindi na nila alam bakit nagkakagulo Pilipinas, ba't bumalik ang droga, bakit nagmamahal ang presyo. Anong message nyo sa kanila? Di man natin alam din talaga. Pero eto, maniwala lang tayo talaga sa demokrasya. As much as possible, idaan natin lahat. Consensus, lahat tayo, mga tao talaga. Hindi pwede actually nga, hindi naman talaga ako o yung kalaban ng mga Marcos na yan, tsaka yan si Romualdez. I'm echoing lang yung sentimento din ng mga tao. It's not us that they're against, it's the people. But anyway, kung tingin nyo talaga nga may pag-asa yung Pilipinas, then you fight for it. You stand up against abuses or tyranny. Yung kahit sa mga lugar-lugar nyo, wag nyo i-tolerate yung mga leaders nyo na to behave in a way that's detrimental to your city, your barangay, or your country. Kailangan i-correct nyo. Lagi nyo i-correct kung ano pero of course do it in the nicest way possible. Do it in the nicest way possible. Pero eto, since nandito tayo sa sitwasyon ng national, like I said, wala na tayo. They gave us no choice. So kailangan we have to stand up. We have to stand against yung ginagawa nilang pang-abuso sa posisyon nila, gamitin nila yung Congress, yung PI na yung tsa-tsa. It's totally unnecessary. Kahit isang taon lang na sama-sama lang tayo. Kung naniniwala kayo na may kakaganda pa tong bansa natin, may pag-asa pa, kailangan we have to move as a collective whole. Pero actually yung sasagot niyan, di man dapat alam dapat ng administrasyon yan na nasa kanila yung bola eh. Dapat yun naging goal nila na hindi
walang unrest na mangyayari sa ano. Laban lang. Ano talaga, ang problema talaga is nagtotolerate tayo ng mga bad practices in government, yung mga elected officials natin. Vote buying, ano ba ba? Yan, corruption, abuse of position mo. Dapat hindi ito, i-call out. Kailangan i-call out talaga. Yung tinatahi natin ang entertainment and politics, okay naman yun. Wala mang problema. May konting ano, pero dapat diskurso yung pinapakinggan talaga. Ano yung sinasabi na plataforma. Oh. Yung diskurso, yung ginagamit niyo ba yan na term sa Tagalog, diskurso? Oh, diskurso dapat yung pinapakinggan. Ano kasi, yung iba, puro ano lang, wala talaga sinasabi. Nagpapatawa lang, papasikat lang. Yun talaga, kailangan ayusin natin yan. Kasi nakatahi yung, kaya kita niyo mga artista na nanalo talaga sa politika. It's not bad. It's not bad. It's just a phase that we have to, kailangan natin pagdaanan. Pero kailangan natin makinig talaga ng diskurso. Ayun. Okay. Maraming salamat, Mayor, sa pagkakataon na to. Thank you very much. So, mga banateros, dito na lang po muna tayo. At magjajapan na po kami ni Mayor. Palis po. Sige po. Sama kami. Hindi man, pirmahan ni Abalos siguro ang travel authority ko. Nako, pag pinirmahan yung ano ni Abalos. Pero okay man yan si Abalos sa akin. Yung, wala man akong ano sa... Hindi pala namin natanong sa iyo sa yung parang sinito, nireprimand kayo na Hindi naman. Kasi hindi naman naka-address yun sa kahit kanino. Pero, open naman na statement yun to anyone who was there in Cebu. And, disturbing daw. Wala akong magawa. Magawa ko yun yung gusto ko sabihin. Tsaka ko yun naman wala siya. kalayaan niyo yun eh. Yun nga, sinabi ko nga, pag binalik yung araw na yun, hindi ko talaga rin babaguhin yung mga sinabi ko. Yun pa rin yun. Yun pa rin yung sasabihin ko. Kahit ulitin natin. Mayor. Isa pa request ng mga tao, Mayor. Kasi ang dami daw nahirapan ng mga vloggers transcribe nung yung Hindi, chess. wala mang problema pag nasa, kasi yung Cebu kasi yun. Oh, yeah. Oh. Pero kung pupunta kayo ng Manila for that, let's say for example, mapupunta sa Manila yung movement. Maisog. Wala mang problema. Magtagalog ka na doon. Magtagalog. Malamang. Actually, Mayor, yun nga ina-expect ng tao dun sa last day ng SMNI sa Liwasa. Ina-expect nila na magsasalita kayo, mga ganon. Yun ang ito parang nire-request ng mga tao. Hindi, walang problema yan. Ayun. Sige, maraming salamat. Okay. Thank you very much po.